Pugaan ay isang matapang na mandirigma ng tribong Kawaya. Mayroon siyang kapatid na nagangalang Maot. Anak sila ng Haring Mapulot. Magkaibigan ang tribo ng Tarika na Tariray. Subalit nasira ang pagkakaibigang iyon dahil sa isang pangyayari. Makalipas ang ilang taon, biniyayaan si Pugaan at Tarika ng isang anak na lalaki, si Busigon. Mga katribo, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal sa akin at aking pamilya. Ngayon ay inaalay ko kay Kagurang Nan at sa inyong lahat ang aming anak ni Tarika. Hindi bilang kapalit ko, kundi maging kaibigan nyo at tagapagtanggol. Pumarito ako para basbasan ang iyong anak. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tubig. Sasagisagin niya ang tubig. Malamig, malalim, malinis, mapagkumpong, mabait, misteryoso, subalit masamang magaling. Mabilis na umusad ang panahon, hinasa siya ng mga pantas ng tribo. Kailangan maranasan niya ang buhay sa ilang. Sasanayan ko siya na maging isang mahusay na mandirigma. Papandayin ko ang mga buto at kanyang mga laman sa mahigpit na pagsasanay. Kailangan maging handa si Busigon upang pumalit sa aking pamumuno. Si Tarika ay pinagkasundo kay Bagamanok na magiting na mandirigma ng kaharian ng Kalagwas, isang malaking pulo. Itinakda ni Hari Matanglaw ang pag-iisang dibdib ng dalawa, subalit ayaw ni Tarika kay Bagamanok. Si Pugahan ang kanyang tunay na iniirog. Nagtanan ang magkasintahan na ikinagalit ng ama nitong si Hari Matanglaw at Bagamanok. Napagkasundoan ni Hari Matanglaw at Bagamanok, nagsugudi ng tribo ng Tarikan upang makaganti kay Pugahan at makuha si Tarika. Pumunta si Pugahan kay Tandalayog at may ipo-ipong humigop sa kanila at bigla silang nawala. Tandalayog, nagkakagulang na ako at nararamdaman ko na humihina ng aking katawan. Sinasanay ng mga kawal ni Pugahan si Busigon nang dumating si Maot. Siya nga pala. Ito nga pala si Busigon, ang iyong pamangkin. Naikwento ni Maot ang trahedya nangyari sa tribo ng Kawaya dahil sa isang higanting si Kulakog at ang tanging makakapigil sa higante ay isang mandirigma na may balat na pula sa kaliwang dibdib na matatagpuan lamang sa tribo ng Tarikan. Katangi-tangi si Busigon lamang ang may ganoong balat. Pumayag si Pugahan na sumama si Busigon kay Maot pabalik sa tribo ng Kawaya. Sasalakay tayo sa katanghalian ng gabi. Susunugin natin ang tribo ni Bagamanok. Tutulugin natin ang kanyang mga balkong pandigma. Pagpapahalikin natin sa lupa ang kanilang kaharian upang hindi na muling makabangon at magasik ng lagim. Samantala, paparusahan natin ang Tariray sa kanilang pagkakamali. Kasalanan nila ang pagkamatay ng aking ama at ng aking ninuno. Kung kailangan sakupin ng Tariray, gagawin natin upang baguhin ang kanilang nawalang magandang kaugalian. Nang sila ay sumalakay, nakita nila ang sinasagawang pagdiriwang ng tribo ni Bagamanok. Naglaban ng lahat hanggang si Bagamanok na lang ang natira. Nakita ni Busigon si Bagamanok na hawak-hawak sa leeg sa Tarika. Busigon, papatayin ko ang iyong ina kapag pinagpatuloy mo ang pananalakay. Bagamanok! Duwag na tulisan! Kang magkanong saya ng isang babae. Talagang matapang ka. Lumaban ka ng lalaki sa lalaki. Nagtagumpay si Busigon sa pakikipaglaban kay Bagamanok. Nagdiwang sila dahil sa matagumpay na digmaan. Maligayang pagdating, Haring Busigon. Sino ah? Ano ginagawa mo? Sino ka na to? Ako po si Maraya. Matagal
matagal na nag-usap ang dalawa. Ito ang nagsimula ng kanilang pag-iibigan. Hindi nagtagal at nakamit rin niya ang pag-ibig ng babae at naitakda ang kanilang pag-iisang dibdib. Biniyayaan sila Busigon at Maraya ng isang anak na lalaki na pumalit sa pamumuno ng mga tarikan. Siya ay si Tarico Dook na siyang naging pinuno ng tarikan hanggang sa dumating na ang mga Kastila sa Pilipinas. Halika na aking anak, ipikit mo ang iyong mga mata, tadhana may mapaglaro, at buhay kung minsan nagpipiro. Ngunit tulang may titila rin ang bawat gabi, matatapos rin. Hatid ng pagsikat ay pag-asa, dala-dala'y panibagong sigla. Mangarap ka, hapapawili ng tubig ang tanaw. Huwag kang matakot magmahal, huwag kang matakot